Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So, nandito naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys, iano natin yung importance ng fruits. Pero bago ang lahat, iano muna natin itong aking bagong channel. Please like and subscribe dito kasi baka lumipat na tayo sa channel na to at iwan natin itong channel natin. So, yung mga nakasubaybay sa atin, pwede kayo lumipat doon sa ating bagong channel. Pwede nyo i-search yung JT Cup Gamer. So, yan yung ating bagong channel ngayon. So, meron na tayong 35 subscribers. So, unti-untiin natin na padamihin natin yan ulit. Kasi itong ating video na ito, ating YouTube channel na ito ay medyo nagkaroon ako ng problema. No? Siguro dahil sa ang gumawa nito ay yung ex natin. So, dahil doon ay medyo magulo yung aking information. At matagal na kasi itong YouTube ko. So, siguro hindi siya masyadong na-update dati. Kaya nagkaroon ako ng problema. So anyway, so yun yung bago natin yung Facebook, yun na bago nating channel guys. Please like and subscribe doon sa ating channel na yun. At doon na tayo mag-upload ng mga upcoming videos natin. So dito na tayo sa ating fruits, no. Marami kasing parang hindi ito kino-consider dahil nga medyo mahal. Pero kapag kayo ay nag-level 500, sigurado ako kukuhain nyo ito. No, pero para sa akin mas okay itong i-upgrade compare doon sa sa SD. Sa akin lang kasi medyo mas ako dito mas okay ako dito dahil nga dagdag sa stats itong ating itong mga fruits na ito. Depende sa fruits na. So ito kasi guys, ginagawa natin, bumibili tayo dito daily sa ating store ng Jewel of Creation dahil medyo mahal ito sa yung mga tradable na Jewel of Creation. At magkano lang kasi yun guys, di ba? 20,000 ata yun. So kapag binili mo yung 8 na yun, daily, meron ka lang kailangan na 160,000 na So doon nyo na lang ilagay yung yung budget ni MUsing nyo. Tingnan nyo dito, hindi tayo pag nag-level 500 na kayo, hindi na kayo magkakaroon ng stats. Ito na yung patataasin nyo. Although mas maganda naman ito, pero syempre, sayang naman, advantage nyo yun kapag may mas mataas yung stats nyo tulad nung, di ba sa VIP, meron tayong dagdag stats kapag nale-level up natin yon. So dito rin, sa mga Jewel of Creations at kinrate mo as a fruit or kinraft mo as a fruit, so madadagdagan yung stats natin. Mas maganda yan guys yung stats natin. Dati kasi hindi ko siya pinapataas pero parang na-realize ko na mas yung sa tulad ni Japs, di ba? Si Japs ata yun or si RP. Ang dami nilang Jewel of Creation na ginamit tapos kinraft nila as a fruit. Syempre depende kung AG ba yan or STR or energy fruits. Pero usual kasi ginagamit nila AG. No, yun yung mga nakikita ko, no. Mas nag-invest sila doon at yung iba 600 na nga max na yun sa kanila at advantage ng mga players yun dahil nga syempre dahil mas mataas yung stats nila compare dun sa iba, di ba? Alam niyo naman yun, kapag mas mataas ang stats mo, syempre medyo advantage natin yun, lalo na sa PvP at syempre sa PK kung PK. So, ngayon gagamitin natin itong 63 ata 62 natin na Jewel of Creation at ginawa natin siyang STR fruits. Kinuha natin itong STR kasi more on STR tayo ngayon damage dahil wala kailangan kasi natin palakasin yung damage natin. Ito pala sa character natin, mas pinapataas ko na yung damage ko kasi parang nababagalan ako magpa-level. Tapos papalitan natin yung mastery natin guys, abangan nyo dahil babaguhin natin yung mastery natin. Yung class talent natin yung skill talent, mag-stick ako doon sa third play. So alam ko na content ako ni Boss RP, thank you dahil nabigyan tayo ng pansin. Anyway, that is the point of view. Syempre, meron din naman mga point of view yung iba. So, ito, ginamit na natin itong STR fruits. Unang bigay ay 5, 7. Ngayon, dagdag ng 7 points. So, yan ay randomly nadadagdag yung ating sa stats natin. Kung ilan yung madadagdag sa atin. So, from 0 to 3, pwedeng sumakses ka ng 3. Pwede naman mag-fail ka ng 0 doon sa fruits na gagamitin mo dito. So, unfortunately, may mga 3 tayong nakukuha dito
Pero meron naman din mga 7, yung matataas din naman na points na nabibigay sa atin out of 10 fruits na ginagamit natin. So advantage natin yan guys, dagdag din kahit papaano pampalakas sa atin, kahit papaano. Kung ayaw nyo, kung para sa akin na mas inuna ko to compared doon sa mga accessories ngayon, dahil ang mahal ng accessories. Biruin mo, pag nung kinompute ko dito sa server namin, umaabot ng 9M or 11M para doon sa isang accessories para ma-upgrade mo. Tapos ang madadagdag sa'yo, okay naman yun, yung speed at saka yung mga critical damage. Pero parang sa akin lang sa akin ito, hindi siya worth it kung i-compare mo doon sa fluorides na madadagdag sa'yo, tapos doon sa fruits na madadagdag sa'yo. Para sa akin, kasi medyo mataas pricey masyado yung mga accessories, 'di ba? Tapos yung fluorides, pwede mo naman, kunwari, para sa akin, sa mga free-to-play players, mag-fluorides na lang kayo compared doon sa mga accessories, dahil syempre, kung gusto nyo mag-quit or bigla kayong mag-quit, at least mabibenta nyo yung fluorides. Yung accessories kasi hindi nyo siya mabibenta binded yun sa character natin. So dito ay pang top 49 na tayo, 'di ba? Nakaraan 60 plus tayo. Tapos yung sa server namin almost pang top 20 tayo. Ngayon nasa rank 49 sa overall, tapos nasa rank 90 15 or 14 tayo dito sa aming local server. So, unti-unti lang natin guys yung ating pagpapalakas dito. Give me 1 month at makakapasok tayo dyan sa top 10 na yan sa local server natin. So, yung mga PVP, hindi pa kasi ako makapag-PVP dahil medyo busy tayo dahil finals ng mga estudyante natin. So, kayo guys, ano ba ang tingin nyo dito sa ating paggamit ng mga fruits? Para sa akin, gamitin nyo ito dahil daily ito. Sayang naman yung 160,000 lang na fruits na jewel of creation na bigay sa atin kung hindi natin gagamitin, no? So madali lang naman mag-ipon nun. So yun lang siguro, and have a good day. Bye bye.